Good day mga ka-farmers. Ngayon, pang 20 days nung tanim na palay, itingnan natin siya kasi nagpapatubig at saka nagpapataba ngayon. Tingnan natin kung paano yung procedure ng pagpapataba. By the way, ito yung tanim naman na sili nung kapatid ko. Yan. Tingnan natin yung sili nila. Yan. Yan si Isko. Nagsasakati siya ng pampakain sa baka nila. Ayan yung baka nila. Ayan. Ito yung kanilang kubo. May kubo na kasi sila eh. Ako wala pa. Yun yung lote ko naman sa kabila, walang kubo pa. Ito, may kubo na sila rito. Ayan. Pahingahan. Kami nakikipahinga lang dito, wala akong kubo pa eh. So ayan. Yun yung nagsasabog ng pataba dun sa bukid. Tingnan natin guys. Ito yung palay 20 days after ng pagsasabog tanim. So naka-schedule tayo ngayon na magpatubig. Ayan, nagpapatubig na itong isa na to, may tubig na, pero yung sa kabila doon ongoing pa rin. Ayan. And pagka patubig, habang nagpapatubig sila, tuloy nagpapataba na. Yan. Pinatatabaan na. Kung makikita mo, ayan si Marnel, sinasabog niya yung pataba. Ang nilagay namin sa kanya, sa palay, since basal pa lang ito, nilagyan namin siya ng 1620. 1620 lang muna yung nilagay namin sa palay. Supposedly, since 20 days na ngayon, dapat sana yan nung pang 15 days papatabaan namin. Pero umulan kasi 5 days ago, kaya medyo hinold lang muna namin kasi yung ulan may dalang yung ulan may dalang pataba yun eh. So pinatuyo lang namin ng bahagya yung lupa, tapos ngayon pinatubigan, ayan, tuloy pataba. Ayan, makikita mo yung pataba sa nalulusaw na yan. Kakapit na yan sa lupa. 2 to 3 days from now, yung impact niyan magbeberde, tsaka kumbaga parang ang tawag nila ron bigla na yang tataas. Lalaki na yung mga yan. Then after 15 days after ngayon, lalagyan uli ng patabayan. 15 days after ngayon, ang ilalagay na pataba naman, urea at saka triple 14. Yun naman ang tawag. Yung triple 14, complete yun eh. 14, 14, 14. Ito kasi 1620 lang muna ang nilagay namin. Yan. So, yan may tubig na. Yan ang principle kasi, kailangan may tubig, tapos sasarahan na yan. Pagka tubig, sasarahan, tapos pagpapataba. Ayun ang sistema ng pagpapataba. Tignan natin mga ka-farmers kung paano yung procedure ng pagpapataba, para may idea lang kayo kung paano siya. Ayan. Ayan na tuloy yung palay. Nakikita nyo na siya. 20 days. So, medyo mahirap lang din talaga, maraming procedure. Pero kasama yan sa sabi ko nga sa inyo, umulan, umaraw, tulad ngayon, 2 PM ng hapon. So, mainit. Yan yung panahon, nakikita mo yung mainit. Pero hindi problema yan. Kasama talaga yan sa pagsasakripisyo. Yan. Yan si Marnel. Yan talaga yung setup ng yan para lang din siyang isinasabog. Kaya lang syempre, ang pagsasabog niyan pantay. Hindi naman pwedeng itsa lang ng itsa. Sayang naman yung pataba kung hindi mai-scattered equally. Dapat yan mai-scattered equally. Yan. Yan.
Parang simple lang, 'di ba? Pero mahirap po 'yan. Mahirap din yung trabaho ng ano. Ngayon guys, update ko kayo dito naman sa ating sibuyasan. Ito, pinatutuyo pa kasi ito eh. Pero kung mapapansin mo, pinadaanan na namin ng rotavator itong magkabilang gilid. Kasi nag-uumpisa na silang maglagay ng kanal. Kakanalan yan. Saka sa gitna may kanal pa rin yan eh. Pero ang huli na yung gitna niyan. Kung titignan mo tong sisibuyasan naman, tignan natin yung ginagawa. Kung makikita mo yung part na yun, yung gilid na yan, dinaanan na yan ng ano eh, rotavator eh. Tapos dito sa kabila, ganun din, dinaanan na. Pero dito sa kabila na to, dito nila inuumpisahan yung kanal ongoing eh. So pakita ko sa inyo yung paano nila ginagawa ng kanal. Ayan guys, makikita mo siya. Yan ang sistema ng paggawa ng kanal. Kinakanalan na yan. Para ang purpose niyan, makontrol natin yung flooding, makontrol ang tubig. Kahit na anong maging sistema, eh hindi basta tatama dun sa ating mga sibuyas. Ayan. Mula dun sa taas, tinignan natin, mula dun sa taas hanggang dito sa baba. Hanggang dun sa baba, kakanalan yan. Both sides. Dito sa kabila meron din eh. At saka dito sa gitna. Meron din kanal na ilalagay dito sa gitna. Yan. Saka dito sa kabilang dulo din, meron din kanal. Tapos lahat ng pababa, dun sa may pilapil, may mga kanal-kanal din yan. So lalabas yan, parang mga kudra-kudrado yan. Protected lahat siya ng protected siya lahat ng kanal para magawa natin na safe yung ating sibuyasan. Yan. So guys, please subscribe, like and share para updated kayo kung paano yung mga procedures. Hindi lang dyan sa pagpapalay, hindi lang yung procedure natin sa palay, pati yung procedure natin dito sa pagsisibuyas. Magkaroon kayo ng idea kung paano ba ang sistema dito sa bukid. Magkaroon kayo ng idea na ganun pala. Hindi pala ganun kasimple na makikita lang natin sa tables natin yung mga kanin, yung pala ang procedure. So, paki-subscribe po, paki-like, share para updated kayo sa mga mangyayari dito sa channel natin. Maraming salamat. Bye-bye.